And how pleasant it is, napakaina, napakagandang tingnan kapag ang mga anak ng Diyos, sa binabanggit ni David ay brethren. Sabi niyo, brethren. Pag sinabing brethren, ikaw at ako yun, na tumanggap at tanalig po sa ating Panginoon. Amen po ba? Nandiyan po ba tayo? Pag sinabing brethren in Christ, brothers, sisters in Christ, sino po yun? Yun po yung mga kapamilya. Sabi niyo, kapamilya. Kapamilya. Puso. Tayo po lahat nakabilang sa pamilya ng Diyos. Ang tawag po sa atin ay the body of Christ. Sabi mo, body of Christ. Body of Christ. Kung sinasabi yung body of Christ, ito yung kalipunan po ng lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Dasmariñas, hindi lang sa Cavite, kundi sa buong mundo. Pag sinabing brethren, group of Christians, mga mananampalataya, apostles, disciples, Christians, followers of Christ. Di ba tayo? Sabi dito, how good and pleasant it is for brethren to dwell. Nagkakasama-sama, nagkakaisa. To dwell together in unity. Kaya kapag pinag-uusapan po yung pagkakaisa, ang pinaka-favorite verse na gamitin dyan ay yung Psalms 133. Bakit po? Pag tinulog yung Psalms 133, meron pong teaching dyan about yun pong blessings in unity. Amen po ba? So, sabi dito, ano ba ang alam mo natin na kapag tayo po nagkakaisa, may blessing ng Lord, dumadali ang anointing of blessing, may power in unity, at mahalaga po itong tinatawag ko na the value of community and togetherness. Sabi po, community. Community. Mahalaga po yung value. Kung sinabing community, ano po yung community? Pastor Nilo, bumuligan. Ang galing. Ang tinagalog lang po natin. Pag sinabing community, ito yung lugar na kung saan tayo ay nakatira. Example po, sila Kuya Peter, ang kanilang pong lugar ay Pag-asa. Bahay Pangarap. Ayun, di ba? Ang ganda ng kanilang pangalan, ang kanilang subdivision. Bahay Pangarap. Amen? So, ito sa about vision na kapag nangarap ka, it will come to pass. Lalo na po sa kalooban ng Diyos. Amen? Sa muli na po, ang pangalan ng aming subdivision ay Bahayang Pag-asa. Kaya hindi ka malulungkot kasi meron pag-asa, lalo na kay Kristo. Amen? Sa kanila ko, Bahay Pangarap. Kaya ganda ng mga pinapangalan, no? Dito ako sa may bandang Kawit, meron diyang pangalan ng subdivision. Ang developer ay Masaito. Pamilya na ba kayo doon? Masaito? Sino pag-limit ko doon? Nasa kamay. Yan po yung mga pangalan ng mga nag-develop ng mga ginagawa sa division. Masaito. Sabi namin, sounds like Japanese, sounds like Chinese, no? Masaito. Pero ang pinag-origin pa niyan ay Masaito. Ibig sabihin, masa, group of people. Masses. Tayo, di ba, mga tao. So, masa ito. Kaya pagkakala mo, masa ito, Japanese siya, pero hindi. Masa ito. So, masa ito. Community speaks about yung bilang ng mga tao sa isang pamayanan. Pag sinabi komunidad ay ito yung grupo ng mga tao na nagsasama-sama sa isang layunin. Diyan po nabuo yung HOA. Ano po yung HOA? Homeowners Association. Di ba? Ang gaya ni Kuya Kurt, siya ay, ano gusto niya po dito? Board of Directors, no? Ngayon, VP na siya, no? So, napakalaga nun, meron pong tinatawag na Homeowners Association sa subdivision para maging maganda, maging maunlad, progresibo isang homeowners sa isang subdivision. Pag sinabing community, ito yung pagsasama-sama. No? In one common, they share common things. Kung ano yung magagawa para ma-develop pa yung komunidad na yun. Community and togetherness. Sabi nga po yung pagtutulungan. Amen? Pagtutulungan, pagdadamayan, diyan po nang galing yung word na Nihan. Ano? Ano ginagawa ko ng bayanihan? Ang bayanihan po ay kapag meron pong lilipat ng bahay, di ba? Tapos yung bahay po ay binubuhat ng mga tao. So, tulong-tulong po yun. Kung sinabing taas, no? Tapos andar, o kaliwat kanan, no? So, lahat. Kung sinabing taas,
lahat ay magtataas. Wala akong kumakapit lang at naglalambaras doon, no, sa kawayan. Kaya sabi nila, dapat ay, sabi mo, kabalikan. Hindi mabigat. Di ba, mahalaga po yun, no? Sa isang community, mahalaga ikaw ay kabalikan. Pag sinabing kabalikan, ikaw ay, ano po? Kabalikan. Kung sinabing kabalikan, ikaw ay, ayun, katuwang. Ikaw ay kabalikan. Kabalikan si Ate Elsie. Kabalikan sa paglilingkod sa Diyos. Kabalikan. Kung sinabing kapitan, ikaw ay kapitan. Hinahawakan ka ng kapitan. Kabalikan, katuwang. Kabalikan, katuwang. Kung sinabing kabalikan, katuwang, katulong, tayo ay mga kabalikan, lalo na po sa misteryo ng Diyos. Eh, po ba? Pag sinabing kabalikan, tayo ay natutulong-tulong para maging maganda, malago, at lumalaw ang iglesia ng Panginoon. Diyan po ba tayo? Amen. Amen. Sabi ko, kabalikan, ikaw ay kabalikan. Yung sa matagal, ikaw ay kabalikan. Kabalikat. Hindi po, tignan mo siya naman sa mata. Yung sa kanya, ikaw ay kabalikan. Ikaw ay kabalikan. Ayan, ikaw ay kabalikan. Ikaw ay kabalikan. Sige po, huwag kayo tumingin kay Pastor Lino. Ito ninyo. Baka sa mata. Ilaw sa iyo. Kayo mga kapatid nyo yung tabi nyo. Yan. Yung sa kanya, ikaw ay kabalikan. Ikaw ay kabalikan. Hindi ka mabigat. Hindi ka pabigat. Ayan, ikaw ay kabalikan. Ikaw ay kabalikan. Hindi ka mabigat. Mabigat. Maliwanag po yan, ha? Kahit medyo minsan medyo mabigat tayo. Pero yung sabihin, ikaw ay blessing sa pamilya mo, sa community, sa church, organization, sa office. Ikaw ay kabalikan, hindi ka pabigat. Hindi po ba tayo? Lalo na kung tayo ay mga anak ng Diyos. So the value of community and togetherness, pagsasama-sama. Tayo po ay nagtutulong-tulong, no? Sabi nga ako ay nagtutulungan, hindi pinagtutulungan. Hello? Ano po ba tayo? Kung mayroong problema sa ating pong pamilya, may problema sa ating kapitbahay, ka-churchmate, tayo po ay nagtutulong-tulungan. Ano po ba tayo? Amen. Sabi na po of Galatians chapter 6, let us carry one another's burden. Yung problema mo, sinishare natin, pinagtutulong-tulungan magkaroon ng solusyon sa biyaya ng Diyos. Ano ba tayo? Amen? Sabi nga po, nagtutulungan, hindi pinagtutulong-tulungan. Iba kasi yung pinagtutulong-tulungan para palayasin, no? Pinagtutulong-tulungan para pabagsakin, no? Hindi yun. Negative side yun. At hindi yun kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Panginoon ay nagtutulungan. The value of community and togetherness. How about the beauty of unity and harmony? Pag pinag-usapan yung unity, kabisado niyo po yan, no? Tayo ay nagkakaisa, in one goal, one vision, one direction. Kaya yung ating pong vision, andyan yan. Nakasama po yan, no? To bring all people. So yung ating pong pinaka-mission, no? Madalaan lahat ng tao sa kaharian ng ating Panginoon. Nagkakaroon sa praise, status, belief, and religious affiliation. Binabanggit po yung word na saving, healing, delivering, and transforming power. Yung buhay na babaguhin ng ating Panginoon. Sabi po, through the transforming power of the Lord Jesus Christ. So, mahalaga po ito. Kaya nga, napaka-mahalaga yung word na unity and harmony. Pag binabanggit po yung harmony, mahalaga po yung sabi po, harmony. Sa isang banda, mahalaga yung role nung nag-keyboard, yung banda, di ba? Nung nag-keyboard, yung sa drums, yung tumutugtog ng gitara, dapat po sila ay synchronize. Ang Philharmonic Orchestra, kayo ay lumilibot, Kuya Peter. Pero silang ginagawang fundraising. Di ba dati exclusive na sa ano yan, no? Sa Luneta ba? Luneta, sa PICC, o sa CCP. Pero ngayon, lumilibot sila sa mga bayan-bayan. Kasi meron silang pag may mga purpose of fundraising. So, pag nanood ka ng Philharmonic Orchestra, iba-iba mga instrument ang ginagamit nila, pero synchronize. Pag tumutog yun, minsan sabay-sabay na, pero ang ganda ng flow. Hindi masakit sa tainga. Diba? Sa isang choir, adoro po, sa choir natin. So, meron po tinatawag na alto. Tama ba? Alto, merong tenor, iba, tenidor, iba ay soprano. No, soprano. Iba naman po ay bass, no? Bass, baho.
Sabi ng pinakakuha director, oh, alto! Kakanta yung alto. Yung tenor, soprano. Yung bass, baho, baho. Kumakanta na po, hindi, mabaho, mabaho. Mabaho pala doon sa lugar nila, makala siya. So, dapat po, sabay-sabay yun, maayos, harmonious, synchronized. And the blessing that come from living in peace and comfort. Meron po magpapala kung tayo pinabuhay na may kapayapaan at tayo ay sinasamahan ng Diyos. Kaya sabi dito together. Together. Kaya sabi ng Bible, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Sa Bible po, may mga Bible characters na nagtutulong-tulong. They work together to form a unity. Kinala po natin ito, si Moses and Aaron. Asan po si Aaron? Kasama Aaron. Asan si Moses? So, alam niyo natin, si Moses po ang ginamit ng Lord para ipalaya ang Israel mula sa captivity sa Egypt. Mula po 430 years bondage sa Egypt at ginamit ng Lord si Moses. And si Aaron. Si Aaron po yung parang spokesperson. Tama ba? Hindi magaling magsalita si Moses, pero ginamit ng Lord si Aaron para niya pong spokesperson. Mahalaga po yun. Sino pa? Si David and his mighty men. Hindi magiging magaling na conqueror si David. Nung naituro ko yung battle ni David, sabi ng Bible scholars, ilang battle po ang pinaglabanan ni David? And he lost none. Almost 66 battle. 66 na labanan ang pinagdaanan ni David. At kahit isa, wala siyang talo. Ano po ba tayo? Why? Ano po ang sikreto? Sabi noon, David inquired of the Lord. Si David po, bago lumaban sa labanan, palagi muna siyang nananalangin. Kita niyo ba kayo? Sa kanya, manalangin tayo malaki. Bago lumaban sa desisyon. Amen. Si David po, sabi niya, Lord, lalabanan na namin ang mga Philistines na ito. 2 Samuel chapter 5, verse 19 and verse 23. He always inquired of the Lord. Si David po ito, no? At sabi ng Lord, sige, labanan niyo yung mga Philistines. And they received the victory. And dun sa verse 23, sabi ng Panginoon, huwag niyo silang harapin. Huwag niyo silang harapin ng face to face doon sa Valley of yung Perasim. Kaya tinawag doon na Baal Perasim. Ang Baal meaning Lord, at ang Perasim ay breakthrough. Yung Baal Perasim, tingnan breakthrough. Sabi ng Lord, huwag niyo silang labanan ng harapan. Sabi ng Lord, ikutan niyo sila. So may mga strategies na binibigay ang Panginoon kay David. Mahalaga po ito. Humingi po tayo. May mga pagkakataon, minsan, iba yung pinapagawa ng Diyos sa atin at iba yung gusto natin. Tama ba? Amen. Ang mahalaga, sundin mo yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Minsan, hindi ka komportable sa pinapagawa ng Diyos sa iyo. Pero yun yung pinaka-the best Tama ba? Kaya sabi ng Bible, yung daan papuntang langit na nakakitip, makipot, mahirap dumaan, at konti lang dumadaan ko. Yung daan papuntang impyerno, napakalawak, very smooth, at maraming dumadaan doon. Pero yung kapatulo ay kapahamakan. Pero yung way to heaven ay maraming struggles, problem, persecution, maraming testing, pero yung dulo noon ay eternal life. Hindi ko madali, pero meron kong reward. Amen po ba? May ganting pala. Pwede ba pala ng Panginoon? Sige po po ito pa, nasa sa mga Diyos. How about apostles and disciples? Yan. Doon hong pinag-aralan ko, ano bang kaibahan ng apostles sa mga disciple? Malaki po ang kaibahan, no? Ang mga 12 disipulo ng Panginoon, tinawag sila muna apostles. Sila Peter, sila John, Matthew, Luke. Ang tawag sa kanila ay mga apostol. Nagsimula po yung disciple nung ang Panginoon po yung umakyat sa langit at nagkaroon po ng mga Timothy, naturuan na no? Ang disciple po, derived from the Greek word apostelio, meaning to send forth, pinadala, pinapunta para sa isang mission, to send forth. Hardly used in the Old Testament, but appeared at least 80 times in the New Testament, yung word na apostle. Sabi ko apostle. Ginamit ang word na apostle 80 times sa New Testament. At ang meaning niya ay to send forth.
Ang disciple, ang meaning po ng disciple ay obtained from the Latin discipulus. Sabi po, discipulus. Discipulus. Ang meaning po ay student or pupil. Kaya si Ate G, siya ay teacher, pero siya estudyante. Si Ate G, siya yung apostle. At yung estudyante niya ang disciple. Di po ba tayo lahat? So, yung mga apostle, si Peter, si Luke, si John, even Paul, siya ay tinatawag na apostle. At yung mga Christians after them, sa Book of Acts, ang tawag sa kanila ay mga disciples. Sabi ko, disciples. Disciples. Mga yung disciples, sila yung mga na-train ng mga apostles. Amen po ba? Minsan, ginagamit yan magkapareho. Apostle, disciple. Si Bishop Father Eddie Villanueva po ay diniklarang apostle. Nila Prophet Bill Hammond and Prophet Cindy Jacob. In-ordain siya. Pero never na nagpatawag si Brother Eddie na apostle or minsan nga ako, ayaw yung patawag na bishop eh. Diba? Sabi ni Brother Eddie, simple, Brother Eddie na, okay sa akin yan. Amen? Sabi kinala tayo, bishop eh. Kuya Peter, na bishop. Ang attendee niya ako, 30 lang, 30. Pero bishop siya, ay patawag niya pastor. Bishop ako, hindi ako pastor. Nag-celebrate ako ng 30 years anniversary, bishop. 30 years anniversary, ang attendee ay 30. So, taon-taon, may isang nadadagdag, biological, kung nagkakaanak. Pero not in soul meaning. So, mahalaga po ito, yung difference between apostle and disciple. Sumunod po, so yung mga apostle po ay ginamit din ng Lord para magkaroon ng malaking impact sa evangelism. How about si Nehemiah? Si Nehemiah po, hindi niya magagawa yung pinapagawa ng Lord kung walang tulong ng mga Israelites. Si Nehemiah po nagsimula, sa kanya ibinigay ng Lord yung vision to rebuild the walls of Jerusalem. Binabali ni Nehemiah po yung vision sa mga Israelita, pero konti lang ang sumama sa kanya. Minsan po gano'n, no? Kung may pinapagawa doon sa atin, hindi naman lahat nag-agree. Tama ba? Hello? Kaya kung mahalaga yung ating pong cornerstone, kung makalimutan niya, no? Na yan yung nilagay ng Lord sa puso ni Bishop Father Eddie Villanueva, at alam natin hindi ganun padali, pero siya yung nilagay ng Lord ng vision eh. Are you with me? Amen? Parang nung unang panahon, sabi ng Bishop Father Eddie, darating yung time ang church worldwide ay magkakaroon ng sariling radio station. At sa biyaya po ng Diyos, meron tayo ngayong DCJB 94.7 Radio Calabarzon. Amen? At yung pala mga Panginoon, praise God. At yung umulit sa kalambak ng Laguna. DCJB, pag-aani po yun, una ng Lord, pangalawa ng Church Worldwide. Sabi ni Brother Eddie, darating yung time, magkakaroon tayo ng sarili nating television station. At kaya po, meron tayong Zoe Broadcasting Network na A to Z at Live TV, God's Channel of Blessing. Ating pong palaman sa Panginoon. Ang kalimutan, kasi sayang po ng Zoe Broadcasting Network, dumating po yung time na na-expire ang prangkisa ng ABS-CBN. At sa dami-dami ng mga mayayamang tao, sa dami-dami ng mga politiko na mga kaibigan ng ABS-CBN, wala akong tumulong sa kanila. Ilan libo na walang trabaho. Si Vice Ganda, no? Ganda ba talaga yun? Si Vice Ganda, sabi nila ay nagprotesta. Ang mga artista nagprotesta, nagrally doon sa ABS-CBN, pero wala akong nangyari. Pero may kinundit ang Lord na isang lingkod ng Diyos. And it comes Brother Eddie Villanueva. At ipanamang ang Panginoon. Sinagap ang mga artista, ang mga empleyado ng ABS-CBN, kaya doon na panganak yung A to Z. Amen? At nagkaroon po ng trabaho ang mga artista, masaya na po sila Vice Ganda, masaya na po sila Batang Quiapo, diba? Salamat, meron yung Church Worldwide. Palaparan natin yung mga Diyos na buhay! Ilan lang po ang mga magagawa ng Diyos na hindi naman po mayaman ng GIL, pero tayo yung binigyan ng Lord ng burden.
tumulong. At hindi nakalimutan ng mga taga-ABS-CBN yung ginawa ni Brother Erwin. Na naisalba, pandemic mo ng panahon na yan, naisalba ang maraming empleyado ng ABS-CBN at tulungan pa ng trabaho. Di ba may anniversary tayo one time na bumato yung mga artista ng ABS-CBN? Ako na po yan. Because they want to show gratitude sa buhay ni Brother Erwin. Amen? Pagtutulungan, pagdadamayan. Nag-build po ang walls of Jerusalem for almost 40 to 50 days dahil may mga tumulong kay Nehemiah. Amen po ba? Ang vision ng Lord ay magagawa yan, magkakaroon ng katuparan, bakit po? Magtutulungan ang bawat area. Amen? That's the main. At sabi ko anniversary, this coming August 1, no? Hindi natin kayang magawa ang vision, ang pangitain kung wala ang bawat sa sa atin. Ganabi ba kayo? Sa Kanya, kailangan ka ng Diyos. Sabi sa Kanya, kailangan tayo ng Panginoon. Ano po ang ating pong magagawa? That time, una, tayo po ay mananalangin. Sige po, manalangin. Manalangin. Pray natin, Lord, yung lugar na yung Panginoon, pupunuin mo ng maraming mga tao, lalo na mga first timers, na makakalasig po ng kaligtasan, ng himala, kagalingan, pagbabago po ng buhay mula sa ating Diyos. Amen po ba? Mga bagong kaluluwa. Sabi po kaluluwa. Kaluluwa. At siyempre yung kaluluwa naman ay putot naman. Hindi po yung kaluluwa lang. Meron po tayong limang kaluluwa dito. Sabi nila, saan? Kaluluwa nga eh. No? Hindi po, meron lang po. So kaluluwa na may butot naman, mga first timers, kailangan po natin. Unang manalangin, pangalawa, mag-imbita. Susunod kayo, mag-i-invite tayo. Invite tayo. I-imbitahan mo yung pamilya mo, mag-anak, kilala mo, na umaten sa ating pong GRL 40th anniversary. So malayo po, no? June pa lang, simulan na natin mag-invite. As many as you can. At pangatlo, gamitin tayo ng Panginoon na maging daluyan po ng pagpapala. We can share. Amen po ba? Ano man pong nilagyan ng Lord sa puso natin, maging bahagi po tayo. How Paul and his companions. Tapos na po tayo. Si Apostol Pablo po, he turned the world upside down for Christ. Amen po ba? Pero, hindi yun kinaya pag-isa ni Apostol Pablo. Amen? May mga lingkod siya na nakasama at ginamit ng Panginoon. Tingnan po ito. Sa kanyang commissioning, the Holy Spirit calls Paul and Barnabas for a missionary work. Acts 13. Si Apostol Pablo, di ba alam natin ang proyekto, siya ay church persecutor. Tama ho ba? Hello? Si Apostol Pablo po ay pinapahuli niya yung mga Kristyano that time na nangangaral sa salita ng Panginoon. Pinapahuli, pinapabilanggo. At doon sa kamatayan po ni Stephen, andun si Apostol Pablo. Nasaan na yung damit ng mga pumatay kay Stephen at siya ay witness. In Acts chapter 9, nagkaroon ng encounter si Pablo sa Panginoon. And through that time, nabago ang buhay ni Apostol Pablo. Acts 13, siya ay nag-commission ng Holy Spirit for a missionary work. Yan. Sa Cyprus po, magkasama si Paul and Barnabas preaching the gospel in Cyprus. At meron na on board na isang consul, Sergius Paulus, na born again kasi nag-preach si Apostle Paul and Barnabas. So mahalaga ito, no? Hindi makakahilig ng Word of God kung walang nangangaral. Tama ba? Amen? Di ba tayo? Kaya hindi mo pwedeng pray ka ng pray. Lord, kung bigyan mo yung boss ko, mag-born again. Lord, yung principal ko, mag-born again. Lord, yung kapitbahay ko, mag-born again. Tama na manalangin po tayo, number 1. Pero second thing, dapat po ay, sabihin po, i-share natin. I-share natin. Ibahagi mo kung ano yung meron kang naranasang himala, pagpapala, kagalingan sa ating Diyos. Pag-aapon po, hindi kami umalis na pastora ng bahay. Medyo napagod, nagpahinga kami. Pero nag-pray kami, Lord, sa araw na ito, pagwalain niyo po ang lahat ng gawa ng aming mga kamay. Meron po tayo ganun prayer every day, no? Deuteronomy 16:15, that God will bless all the work of our hands so that our joy will be complete. Pinagkakatiwala mo yung buong araw sa Diyos. Although may mga plano pa, pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Lord na maganap. Sabi na yung Panginoon,
Pero kung may plano ka, may mga gagawin kami, o may limit sa labas, mangyayari ang kalooban mo. Nag-like ko kami ni ganun. So, ang talagang plano ko namin, stay lang sa bahay, siyempre. Habang nagpapahinga, may Peter naglilinis. Yun ang aming pahinga, no? Habang nagpapahinga, naglilinis. Nasa labas ako nasa gate ako, sa gate. Nililinis ko yung aming gate, no? Tapos, may dumaan na ako, che. Kilala ko yung babae, akala ko kapitbahay namin. Nakakita namin, oh, saan ka galing? Ginamit ko. Tatawa-tawa yung babae. Yun yung pala, dati PPA namin dati, na CPA na po siya ngayon. Meron siyang accounting, meron siyang firm. May office po siya sa NAIC. At pinupuntahan namin mag-wake up kailangan po sa mayor ng NAIC. So, napadaan na sila, mag-asawa, kotse. Sabi ko, saan kayo galing? Sabi sa church, personal namin sila ng Purdy. Wala dyan, nasa Batangas pala. Sabi nila, andun sila, pasok nila, try nyo, baka sa bahay. So, dumaan na pala, nag-try na sila dumaan. Nakashort ako. Tapos, nakapabahay siya. Sabi niya, kahit tayo, pastor. Sabi ko, ha? Ngayon na? Bibihira ko kasi yung gano'n, no? Bibihira, no? Pag walang kailangan. Di ba? Bibihira pumasyal. Alam mo na, pag pumasyal, hihingi ng prayer, kapag-counsel, kung may problema. Pero sabi niya, ano kaya ang sadya ng dalawa? From NAIC, napunta ng Gentry. Sabi ni Pastora, di ba pinag-demo ng umaga? Ang prayer natin kung anong kalooban ng Lord. So niyaya kami mag-lunch doon sa Jollibee, katabi na sa division. Malapit lang. Tapos, nag-sharing kami. Alam niyo, may nakilala kami. Kuya Peter. Kasi dahil CPA po siya, consultant, ang dami niya mga kliyente. So, nag-share sa amin, sila mag-asawa, nag-share. Kami naman, nakikinig na kami, for God's glory. Pinaniba na namin sila may mga JIL, nakita. At napakalaman namin na meron silang kliyente, may-ari, hindi direktor, may-ari ng dalawang LTO dito sa Cavite. Alam pa natin ang Panginoon. Hindi mo sabihin mo ang judge, pero sabi niya, basta nagpaminang ng tulong sa kanya, nagpatulong doon sa libro, dahil accountant nga po siya, no? At naging niya, sabi nung may-ari niya, saan mo mga, di ba born again ka? Saan mo mga ating church? Long story short, kasama niya pa sa gawain ng Lord, na born again din. Yung may-ari ng dalawang branch ng Tio sa Cavite. Palaman ako na kanina. Sabi natin yung story, kaya ang purpose ng Lord, may fellowship and bonding, at makilala natin, hindi director, hindi manager. Yung may-ari mismo ng Tio sa Cavite. Dalawang bayan. Hindi ko na sasabihin kung anong bayan. At makapuntahan natin, no? Hindi po. Pero born again po siya. Born again. Pati pala mga Panginoon. Praise God. So, sabi ko, ito ang purpose. Kaya pala pinabunsan ng Panginoon. Kaya sabi ni Pastora, si Pastor, may nagbibigyan sa mga taga-area. Pag Pastor, kilala mo ba yung director ng ganito? Ng LB? Kilala ko yan. Yung director ng ganito? Oo, kilala ko yan. Pero ang tanong, kung kilala ako. Siyempre hindi. Di ba? So, hindi ako kilala. Pero biyaya ng Lord, yung pabor ng Panginoon, nasa po natin. Habang, when they were in Antioch, in Pisidia, Paul preaches the Word of God sa synagogue, sa Antioch. May mga opposition po doon sa lugar na yun. So, nakaranas siya ng opposition. Pinagyan po ang Word of God. In Iconium, Paul and Barnabas, face persecution, and sila po ay umalis. Hindi ganun madali. May mga bayan na tinanggap ang Word of God. May mga lugar naman na tinatanggihan ang salita ng Diyos. Tingnan mo ba? What's my point, church? Huwag mo tayong tumigil. Amen? Sa pag-share ng gospel, hindi ganun padali. Tama ba? Yes. Di ba tayo nung araw, kung tayo ay pinapalo up? Example, si Ate Elsie. Hindi pa siya born again. Ate Elsie, paano ka naging born again? May ginamit ang Lord, di ba? Sino ginamit ang Panginoon sa inyo? O kapatid, di ba? Pag sinishare tayo ng Word of God, minsan, nire-resist natin. Amen? Pag pinipuntahan sa bahay, nagtatago tayo di ba? Sinisira niyo yung pinto. Tapos, sabihin ng anak, sabi ni Mami, wala daw po siya, umalis daw po siya, sabi niya. Di ba? Pero nakatago ka lang sa bahay. Iniiwasan mo. Kasi, nagsasaka ka, mapakinggan ka ng Word of God. Pero hindi mo alam, so kung nagagamitin ng Panginoon. Paul heals a layman and
The crowd tries to worship him. Kasi gumaling po yung tao na yun eh. Akala nila may bumabang anghel ng Diyos. So, sinamba si Paul and yung kanyang si Barnabas. Sa lista po yun. Nagkaroon po ng return journey, Paul and Barnabas returned to Antioch in Syria and reporting there their vision. May marami na born again, tumanggap, nagsubro ng buhay at pinalaya ng Diyos. Ang sabi ng Paul's ministry, Mark, sabi ko next slide, was marked for strategic partnership with companions to share his passion for spreading the gospel. Importante po ito. Yung magiging kapartner mo, kapareho din ang passion na meron ka. Tama ba? Huwag kang magsasama ng hindi mo pareho ng vision, hindi mo pareho ng passion. Example po, tayo mag-house to house, no? So, nag-pray tayo, nag-fasting tayo, no? Baka tayo, baka tayo magkasal, magkasakit tayo. Eh ikaw, very passionate ka ng Lord, ano bang klase ng espiritu na meron ng bahay ngayon? Makakalaya sa pangalan ng Jesus. Very eager ka puntahan yung bahay ngayon. Eh nung pumato ka, sarado. Sabi ng mga partner mo, mukhang tulog sila. Alas 12 ng tanghali, wala natutulog. Diba? Pag yung kasama mo ay negative, mahirap po yun. Dapat pareho mo rin yung passion, passionate, pareho mo rin yung vision. Kaya si Paul po, naging matanggihan ng ministry because of those people. Tinan niyo po ito, si Barnabas ay nakasama po na St. Paul. Sabi ng Acts chapter 9, verse 7, but Barnabas took him and brought him to the apostles, and he told them now how Saul on his journey had seen the Lord and that the Lord had spoken to him. So essentially Barnabas sa mga apostol na si Paul, born again na rin yan, kapareho na rin natin siya. And how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. Acts 11 po, ganoon din po, no? Yung ginawa ni Barnabas, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church. So sino yung nagkasama? Si Barnabas ang nag-mentor, nag-train kay Paul. Pangalawa po, si Silas. Si Silas. Paul partners, sabi po si Silas and Silvanus. Acts 15, verse 40 and 41. But Paul chose Silas and not commended by believers to the grace of the Lord, he went through Syria and Cilicia, strengthening the churches. Si Silas po yan. Paul and Silas. Sino po si Silas? Acts 16, siya po yung nakasama ni Paul na nakulong. Amen? Ano po ba tayo? Sino po si Silas? Diba sila yung kasamang nakakulong at nag-worship sa Panginoon? And through worship, lumindol at abusan ng kulungan, akala ng Roman guard ay nakatakas sila. Pero that night, meron palang purpose, born again ang Philippian jailer that night. Amen? So ano naman pong pangyayari sa buhay natin na palagi may plano ng Diyos, meron palang kaluluwa na mag-born again because of you. Ating pong palapakan ng Panginoon. How about Timothy? Si Timothy po ay kasama ni St. Paul at 16. Paul came to Derbe and then to Lystra were a disciple named Timothy. So, nung namit ni Paul, si Timothy, siya ay born again na. Christian si Timothy. Ano ang ginawa ni Paul? Minentor niya na lang si Timothy, inalagaan. Timothy lived, sabi ko dito, whose mother was Jewish and a believer, but whose father was a Greek. Acts 16, 1-3, the believers at Lystra and the Corinth spoke well of him. Binibidan nila si Timothy. Acts 16, 1-3, yan. Paul wanted to take him along on the journey. Gusto kasama ni Paul si Timothy. So, ang ginawa niya, he circumcised Timothy because of the Jews who lived in that area, or they all knew that his father was Greek. So, sinunod din ang gusto ni Pablo yung protocol. Pinacircumcise si Timothy para masama niya sa journey. Amen? Minsan may sakripisyo pero kailangan gawin. Tama ba? At lang pala ng Pinoon sa hospital. Praise God. At iba ng Pinoon. Praise the Lord. Number 4, Titus. Basahin nga po yung 2 Corinthians chapter 5, chapter 8. At nga basahin na mabilis. 1, 2, 3. Thanks be to God who put into the heart of Titus the same concern I have for you. So yung passion, yung burden.
For Titus not only could welcome our appeal, but he is coming to you with much enthusiasm, excited, eager si Titus, no? And on his own initiative. Yan po. Titus po yan. And we are serving along with him, the brothers who is praised by all the churches for his service to the gospel. So kilala si Titus po na magagawa ng Panginoon. Ginagamit ng Lord. Once more, he was chosen chosen by the churches to accompany us, kasama ni St. Paul, si Titus, as we carry the offering, which we administer in order to honor the Lord Himself and to show our eagerness to help. So hindi ganun madali, no? Matindi yung bonding ni Paul and Titus. Marami silang ginagawa mga missionary work. We went, sabi ko next slide, we want to avoid any criticism of the way we administer this liberal gift. For we are taking pains to do what is right, not only in the eyes of the Lord, but also in the eyes of men. So may mga persecution. In addition, we are sending with them our brother who was often proved to us in many ways that he is a zealous. Sino po yan? Sino po yan? Si Titus. Napaka-passionate, napaka-marudok, na naglilingkod sa ating Panginoon. Now even more, so because of this great confidence in you. Kaya po si Titus. These companions, yung mga nabanggit ko po, sino yun? Si Silas, Timothy, sino pa? Si Barnabas, sabi niyan, these companions played crucial role in evangelism and discipleship. Sino po evangelism? Evangelism. Diba si Barnabas, kahit sa sila pumunta, at sa kasama ni Paul to preach the gospel. Even po si Silas, sa ulungan, Acts 16, Paul and Silas worship the Lord. Hanggang ulungan, magkasama si Paul and Silas na nagpupuring sumasamba sa Diyos kahit naka-kadena. Tama ko ba? Kahit naka-chain sa Bartolina. Anong ginawa nila? Hindi sila nagreklamo, sila ay sumamba at nagpuring sa Diyos. Tell God they a miracle. Kaya mahalaga yung ating pong partner. Sige po, partner in the ministry. So, ginamit sila in evangelism and discipleship. How about this thing? Church planting and leadership. Hindi makapag-plant ng church sa Apostol Pablo in different places sa buong mundo kung wala siya mga katubag. Kaya ang tawag sa kanila ay kabalikat, hindi kabigat. Sige po, kabalikat. Kabalikat. Kaya ba kayo? Sa kanya, ikaw ay kabalikat. 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 At hindi tayo mabigat. Tayo ay magtutulungan. Again, wala nang kausap lang. Tayo ay magtutulungan. Ay magtutulungan. Ay magtutulungan. So, iba yung magtutulungan. Ano ba i-contribute namin? Ano po pwede mong gawin? Ikaw, ministry ka, manalangin ka, mag-ayuno ka. Ikaw, evangelism ka. Ikaw ay pupunta roon sa mga lugar para mag-share ng gospel. Ikaw ay teaching ministry, edo. Ikaw yung mag-train naman, mag-disciple sa kanila. O, natin po mga biya. Ano yung biya? Voice and adoration. So, hindi mo pwedeng ikaw ay biya. Biya lang ako biya lang ako diyan ako, hindi mo pwedeng gano'n. Pag wala tayong in-evangelize, walang laman ng church, sino ang tuturuan mo? Tama ba? Bibigyan, no? Hindi mo pwede yung kapahawid ka, hindi ka nag-evangelize, hindi ka nag-share ng word of God, hindi ka nag-solve, walang laman ng church, sino ang papawidin natin? Amen? Kaya mahalaga ang role ng bawat isa. Amen? Hindi ba pwedeng children ministry ako? Hindi ako mag-evangelize. Paano natin yung mga bata kung yung mga magulang hindi mo na-solving para umanin ng church? Ito niyo po yung role natin, yung role ng bawat isa. Ano ang trabaho ng pastor? Paano naman ang mga tupa kung wala nagpapastor? May kilala po ako, sabi niya, basta ako, ibang calling ko. Hindi ako pastor. Sabi niya, 3 taon lang. Yun ang ginagawa niya palaging 3 taon lang. Pag after 3 years, iniwan niya ng church. Sabi niya, kasi hindi ako pastor. Evangelism. Sabi niya, hindi pastor. Kawawa naman yung church. 3 taon lang yung binibigyan natin. Tapos iniwan niya ng church kasi hindi siya pastor. Well, ang pastoring ay calling po yan. Calling. Pero, hindi mo po tayo tinawag para maging pastor, tinawag tayo para mag-soul win.
mag-akay ng kaluluwa para sa ating Panginoon. Ating pong palatang Panginoon. Mahal ko po ito. Ano ba ang kanilang role? Encouragement and support. Pinapalakas ang loob ng mga manggagawa. Kahit may problema, may pagsubok, kaya natin yan. Church, sa August po, no, ang tagal pa ng ating preparasyon. Ngayon pa lang po, mag-pray na po tayo. Magsimula na yung mananangin. At same time, pag-pray natin, Lord, sino ba iimbitahan ko sa August, sa aming Jael 40th anniversary? Yung pamilya natin. Pamilya natin. Pangalawa, yung kapitbahay mo. Yung kapitbahay natin, invite natin doon. Kung kailangan, mag-ipon ka ng pamasahe. Gagawin ko yun, Lord. I-honor sa iyo mga kalulong ito sa paanan ng Panginoon sa ating anniversary ng Jael 40th si Jael Quezon City. Amen? At syempre, yung ating pong suporta. Ano pa? Ang katrabaho ng mga kumpanya ni Paul, resolving conflicts and dispute. Si Paul po ay gumagawa din po ng solusyon kapag may mga church po na nagkakaroon ng problema. Hindi nawawala ang conflicts in the church, pero si Paul po ay dinigamit din ng Lord para ayusin ang problema sa mga churches. Hindi po ba tayo? Amen? So, we'll always goes to unity. Share ministry and collaboration. Ibinabahagi kung ano po yung meron tayo. Yung ating mga gifts and callings, sinishare po natin yan. Kung ikaw ay na-train ng Lord, dapat i-share mo yung natutunan mo. Tama ko ba? Tama ko ba? Amen? Si Pastor Nico po ay nagkaroon po ko ng desire. Nung makita ko ng prayer fasting po namin, mga pastor, may doon po magsimula yung issue worship eh. Ang ganda naman yan. Ina-operate po ni Pastor Jude Sibali ko. Anong tawag dyan? Issue worship. Tapos dumating po yung point, mga pastor nag-prayer fasting every month. Wala na kaming issue worship. Yung ibang mga kanta, mga bago, hindi namin alam. So, let's sing. Pag nagpanta si Pastor Joey, kami mga pastor, let's sing kami. Dala na na-burden si Pastor Dino. One time po, may dala akong laptop, natapos ng Bulgo-Bulacan. Sabi ko, Pastor Rabi, may dala akong laptop dito eh. Para saan? Issue worship. Kaya lang nakahiya. Hindi. Sinama ko kay Kuya Joey. Sabi niya, Kuya Joey, Pastor Dino, mag-issue worship. Sabi ko, hindi po ko gano'ng marunong. Sabi ko, Joey, pwede yan! Sama ka na agad! Talagang nanginginig yung kamay ko. Nangangato. Dumating ko yung point, ang laman ng laptop, walang King James. Sabi ni Barigani, wala bang King James yun? Issue worship. So, nag-aaral po tayo, biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Panginoon, nag-training, and for 2005, I think, 8 years. No? Pag nag-pasig po mga pastor, Diyos,